Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa isaga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapigtaan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa saramang kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sa Martes, Agosto 4, 2026. Mabiyan, ini na ang labing una sa apatanan ka Martes karon nga bulan sang Agosto tuig 2026. Sa kinahanglan mga ikaw po ninyo tubtob alas 9:55 subong iyang aga. Ako ang iniwalaga JP Hervas. Sa aton mga sukitag palawati all over Western Visayas, provinces sa Baclanan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton nga mga kulturan sa Negros Occidental, bayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka bayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nagaupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa rangang mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo kag subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, sining karon lang nagsapol sa probinsya sang Capiz, particularly sa Banwasang Pontevedra, ang mga AMIA village leaders sa bugos nga rehiyon. Sa din kadungan sa ila sining pagtilipon mga biyan, nano ay tuhay nga mga makinarya para sa ilang nga kaumahan ang gidpanagtag sang Department of Agriculture Western Visayas. Ibalo naton mga biyan, sinig lamang madugay ang detalye sang sining aktibidad dito sa Banwa sang Pontevedra. Pinagi sa aton sining bisita si Ma'am Carmelita Fantilanan, ang focal person sang DA AMIA program. Kanagatuyo nga mapalig-on kag mapabaskog mga biyan ang aton sining nga mga mangunguma sa piyak sang pabag-o-bag-o nga panyempo kag mga panghangkat sa aton nga ekonomiya. So bantayan mga biyan ha, ano bala ka importante ang ining nga mga aktibidad nga atong gintumod, ang pagsinapol sa mga AMIA village leaders kag ang pagpanagtag sa mga makinarya sa ilang kaumahan. Antes kita magpakigangot sa aton nga bisita of the day, mag-check anay kita sang latest update sa lakat sang panahon. Ibanoon naton sa Pag-asa Iloilo bangin paniyempo sa mga adlaw sang Martes.
Kung ano kadako ang posibilidad nga maka-eksperyensya kita sang pag-ulan kung pagpanaliti subong nga adlaw sang Agosto 4. Kung madumduman mga biyan kahapon nga adlaw, pila ka mga lugar diri sa syudad sa Iloilo naka-eksperyensya sang pag-ulan around 3 to 4 in the afternoon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Sa piyak nga linya, kaupod nato mga biyan, si Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa dukaron nga adlaw sang Tuesday, August 4, 2026. As of 3 a.m. kaganang aga, ang ginamonitor natin nga low pressure area or also known as if Bagyong Luis ay gina-estimate natin base sa ma-available nga data nga yara siya sa may vicinity of Bagao, Cagayan. So, ang ini nga low pressure area ay unlikely naman ni nga mag-redevelop into a tropical depression o kon bagyo. Kag mayara pagid kita ka isa ka low pressure area nga gina-monitor sa may coastal waters of Balaon, La Union. Ang ini naman nga low pressure area or LPA ay unlikely man nga mag-develop into a tropical depression o kon bagyo kag wala man ni siya direktang epekto sa aton diri sa Western Visayas. Kag southwest monsoon ang naga-apekto sa may southern Luzon kag western section of Visayas. And then mayara kita kang bagyo nga gina-monitor nga si Typhoon Dolphin nga kung sa diin ka ginang alas 3 ang aga, orihin ni sa platan nga may kalayon 2,330 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 150 km per hour near the center kag gustones nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward 25 km per hour. So, diri naman sa aton sa Western Visayas ay maga-eksperyensya kata sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms, tugas ang localized thunderstorms as well as southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius ang adlaw na butla kaginang alas 5:39 sang aga kag magatunod ini alas 6:13 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin din sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madam magid nga. Salamat. Yun. Ma'am Leonor, you mentioned, ma'am, no, nga may ara sang duha ka low pressure area nga karon ginabantayan ang isa ka anay Bagyong Luis kag isa pagid ka low pressure area. Kaga na-mention mo, ma'am, may isa pagid ka bagyo nga yara karon sa GWA sang Philippine Area of Responsibility. Ining bagyo naman iya, ma'am, may posibilidad ini nga makasulod diri sa aton nga farm, ma'am? Well, ang bagyo nga gina-monitor natin, sir, nga si Typhoon Dolphin ay wala man natin gina-rule out nga ang possibility nga magasulod siya sa aton par. Kung magsulod man siya ay possible ara lang man siya sa may northern boundaries ang aton nga par line, sir. Kag wala man ni siya direkta nga epekto sa aton di sa Western Visayas. However, ay posible niya mapa-enhance ang southwest monsoon, sir. I see. Amo na makapagdala sa mga pag-ulan-ulan diri sa atin, especially sa may province of Antique. Ayun. So, despite nga wala ini sang direct effect, ma'am, no, may ara sa gihapon sa posibilidad nga magpabaskog ini sang mga sistema naman nga posible nga magdala sang pag-ulan diri sa aton nga rehiyon, particularly sa probinsya sa Antique. Ma'am, madamo gyud salamat sa imo sining nga oras kag impormasyon. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo. Salamat. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sang panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga.
Awi lamang nabatihan mga biyan ang latest nga update sa lakat sang panahon. As mentioned by Ma'am Lenore mga biyan, ang bagyong Luis kay ginabantayan sa nagligan ng mga inadlaw. Isa na lang ka low pressure area kabarubo ang tsansa nga mag-develop liwat bilang isa ka bagyo. Samtang may isa pagig ka low pressure area nga ginabantayan within Philippine Area of Responsibility na manubuan ang tsansa nga mag-develop bilang isa ka bagyo. Pero may ara sang isa ka bagyo outside of Philippine Area of Responsibility na wala pa gina-rule out o kung wala ginadula mga biyan ang posibilidad na makasulod man ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero sa pagpananaw mga biyan sang pag-asa, posible nga yara lang ini sa border sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility, rason nga wala ini sa gihapon sang direkta nga epekto sa aton nga rehiyon. Pero ginathag sang pag-asa mga biyan na posible nga mag pa-intensify o kung pabaskugon sini ang habagat na amo naman ang magadala sa mga pag-ulan sa aton sini nga rehiyon. Pinapahalong gid especially ang mga kultura naton sa province of Antique. Kapadayon nga mag-monitor, mangin alerto, kag mangin preparado mga biyan sa posible epekto sa mga pag-ulan sa inyong mga lugar. Kung wala ka pa naka-ubra sa inyo sining emergency go bag, kung wala ka pa naka-preparar sa inyo sining go bag, this is the time mga abyan para maghimos para in kaso nga may ara gidman sang golpeada nga pagsaka sang tubig, makapangita ikaw gilayon sang mas safe ka lugar without the need to worry sa mga importante nimo nga mga pagkabutang. Alas 9:17 sa aga, kaupod na naton subong sa aton nga Zoom ang aton nga bisita of the day, ang focal person sang DA Western Visayas AMIA program, si Ma'am Carmelita Fantilanan. Ma'am Carmelita, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Good morning, Sir JP. Good morning, ma'am. Ma'am, for those nga first time mabatian ang tuhoy sa AMIA program, ano bala ang programa nga AMIA? Okay, so para sa mga wala pa nakahibalo, ang AMIA program isa na ka flagship program sa Department of Agriculture nga nag-address sa mga climate change concerns, no? So ang programa nga ini daw isa man ka strategy sang nga nagatudlo, no, sa aton nga mga farmers partners sang mga nagkasari-sari nga climate resilient agricultural technologies. Ma'am, last week, mabasa ko gid ang mga tagpatuman sang AMIA program. For sure, ikaw, isa ka na gid sa masako sang nagligan ka si Mana. Kung di ko bagsalamam kang nagligan ka si Mana, ginhiwat ang mid-year assessment, ang pagtililipon sa mga AMIA village leaders kag ang turnover sa mga makinarya kag kagimitan. Una kita, ma'am, sa mid-year assessment. May wino, ma'am, ano ang mga highlights ang inyo sininga nangin pagtililipon sa nagligan nga si Mana? Okay, so sa mid-year assessment, isa ka activity sa AMIA program na ginatipon, no, ang tanan ng mga AMIA focal person sa nagkalain-lain nga rehiyon sa bilog nga Pilipinas, no. So kadira sa sina nga activity nagapresentar ang tagsa-tagsa ka AMIA focal sa kada rehiyon sa mga accomplishment nga nahimo sa ila tagsa ka rehiyon. Kag mapalaron sa subong ang Western Visayas, Sir JP, kay nagpanguna kita sa in terms of accomplishment, in terms of the obligation and physical accomplishment. So nag-top 1 ang Western Visayas. Wow. So ina nahimo man, no, paagi sa pagbulugay sang
men and women sa Department of Agriculture, hindi lang gid ang mga AMIA staff, kundi ang bilog gid ya nga Department of Agriculture sa Western Visayas. Kay hindi matigayon ang tanan-tanan nga mga aktibidades kung wala ini ginasuportahan sang tagsa-tagsa ka empleyado sa Department of Agriculture. It's amazing to hear that accomplishment. Congratulations gid sa inyo sining grupo, ma'am, no, sa inyo sining network. Kay for sure not only DA ang nagabulig sa pagpatuman sa sining programa, iban nga mga ahensya sa gobyerno ang kaisaman sa DA para nga matigayon nga magmadinalagon ang ining programa. Sa diin naton ginaangot, ma'am, ang ining kadalagan kag ano ang mga factors nga ginakabig naton, the reason why you are number one when it comes to accomplishment. Of course, no, ang ginalantaw, una si tanan kung paano maiproseso ang mga dokumento, no, ang mga papilis, especially sa procurement, sa mga interventions nga dapat igahatag sa aton mga farmer partners, kag ang pag-facilitate sa mga trainings, no, sa sari-sari nga mga climate resilient agricultural technologies. So ang aton nga mga papilis hindi na maproseso kung hindi magbululigay ang tagsa ka opisina within sa Department of Agriculture. So halin sa pag-umpisa sang procurement request up to sa delivery of items or project sa nga tugtog makaabot gid sa aton nga farmer partners. So ang tagsa ka opisina sa Department of Agriculture may ara gid nga responsibilidad, no? Kung ang isa ka opisina sa Department of Agriculture hindi mag-ugyon sa sina nga transaksyon, sa nga pag-process sa sina nga papilis, hindi gid matigayon ang ina nga transaction. So gina-appreciate ko gid ang maid-id, no, nga pagsuporta sang tagsa sa nga empleyado sang amon nga Department of Agriculture. Ayun, And of course, may contribution ang mga farmers partners namon is kag ang mga LGU. Kay may mga dokumento man nga ginakinahanglan sa sinang proseso nga nagahalin sa ila. So ang ila nga immediate action response sa mga requirements nga mag-contribute sa pag-success ang sinang proseso gina-appreciate gid sa AMIA program. ayun, so this is a product of combined efforts gid sang inyo sining nga mga personnel, ma'am, kag sa mga tanan nga nagabugo sa pagbatuman sang sining nga programa. Earlier you mentioned the term intervention sa mga hindi pa well knowledgeable sa programa nga AMIA. Ano ba na, ma'am, ang mga intervention nga ginapatuman sang inyo sining nga programa para sa aton nga mga mangunguma? Okay, na may nagkalain-lain nga mga interventions, no, nga ginahatag sa aton mangunguma. Depende sa ilang needs. So, prior magahatag ang isa ka programa sa intervention sa aton mangunguma, gina-assist gid, nagaagi gid sa maid-id nga konsultasyon. Kag, of course, sa maayo nga pagplano. Kay may ara nga kita sometimes nga pagdihon sang plano daw halos tanan ibutang lang, no, pero ang AMIA program ginasala gid kag kinalantaw kung ano gid ang nagakadapat sa komunidad. Amo na importante gid nga ang mga implementors nagakadto kag nagakilala gid, no, sang kapasidad kag kinahanglanon sang isa ka komunidad. So madiretso na ako sa kaisa ka pa ka aktibidades last week nga gin-implement sang AMIA program is ang turnover dito sa sa Pontevedra Capiz, no. Considering may 16 kita ka AMIA villages diri sa Western Visayas. Kag ang location sang media assessment is diri sa Iloilo. So nag-identify kami sang AMIA village naton nga ara na sa medyo mataas na nga level, no, nga pace sang AMIA pathways naton. Kay ang programa bisang AMIA
ways may mga phases nga ginasundan na sa. So ang binuhusan Farmers Association nga na-locate sa Pontevedra Capiz, ara na siya sa level 3 sang AMIA pathway. So dito namon din dala ang tanan nga bisita, no, para at least mapakita kung ano bala ang ginahimo sang isa ka AMIA village, sa isa ka AMIA village, no, sa nga tanan ang AMIA village abi gina-consider ina nga lighthouse, no, lighthouse o kon show window sang tanan nga mga technology nga pwede gid ma-adapt sang aton mga farmers. So nakita namon nga may ikasarang kag may ibuga ang aton nga binuhusan, no, nga ipakita. So dira nag-decide nga ang binuhusan Farmers Association AMIA Village ang aton nga ang aton nga venue sang aton nga benchmarking, no. So appreciated sang tanan nga nga mga participants nga naghalin sa nagsari-sari nga rehiyon sa Pilipinas ang mga technology nga nakita nila dito. Kay daw halos tanan siling gani nila, halos tanan makita mo na dito. Kay dito gina-showcase ang nagkalain-lain nga mga technology. Aside from that, isa naka oportunidad man nga ma-turn over ang worth 6.4 million, no, nga interventions nga nahatag sa aton nga binuhusan. Pero tanan may mga expected result. Katulad ng halimbawa, so nag-turnover kami sang isa ka huling truck para sa binuhusan in support sa ila nga bokashi production. So sang nag-umpisa ang binuhusan sa ila nga bokashi production, gamay pa lang gid ang ila nga production. Pero samtang nagalakak ang panahon, nag-increase man ang ila nga produkto kay nagadamo man ang demand kag ang market. No, kung aton lang tawon sang last year ang ila target for 1 year is only 1,000 bags. Kag subong suno sa ila production plan, nag-decide sila nga kada tuig mapataas sila sang 250. So gina-expectar nga susubong nga tuig ang production nga gina-expect sa ila is 1,250. Pero sa bulan sang Hunyo pa lang, nakaproduce na sila sang 835 bags. So bot silingon, hindi matapos ang tuig, masurpass pa nila ang ilang nga target nga production. So meaning, padamo na ang mga nakabati kang nakahibalo sang maayo nga epekto sang ila produkto. No? So that is organic. Ang kag isa pa ang bukasi, isa ina kasabat sa pagmahal sa mga inorganic fertilizer subong. So kag nag-umpisa gid ina, actually kung ma-recall ko last 2020 or 2019, no, pag gid sang COVID, nagmahal man ang urea, nagabot sa 2,000. So dira na nagumpisa ang bukashi nga proyekto nga hakos sang aton nga binuhusan kag growing ina subong. So that is their major enterprise nga gina-claim subong. Kala pamatian nga inyo sini nga suporta, ma'am, nagresulta sa pag-produce ang isa ka organic nga abono para sa aton sini nga mga mangunguma nga in turn naghatag man sang palanghabuyan o kunduga nga kita sa mga pamilya sa aton sini nga mga AMIA beneficiaries. Ma'am, you mentioned, correct me if I'm wrong, no, ang benchmarking nga ini sa Pontevedra, mga AMIA leaders pa ini outside of Region 6 ang iban nga mga tagpasakop. Yes, sir. So, 16 regions. Wow. Except lang sa Region 10 nga wala naka-participar sa mid-year assessment. So aside sina,
gin-capture naman ang opportunity nga ang aton nga mga president sang Farmers Association naton sang Amia Villages makahinon-anon sa aton nga National Program Director nga si Director Agnes Catherine Miranda. So gin-capture kay gin-maximize gino ang mga opportunity nga pati ang aton nga mga farmer leaders makapag-istorya man sa aton nga National Program Director. I see. Ma'am, for Region 6 alone, mga pila na ma'am ka Amia villages ang ginabuligan kag padayon nga ginapabaskog sa nga Department of Agriculture. May 16 Amia villages kita sa bilog nga Western Visayas. Tatlo sa Aklan, apat sa Capiz, apat sa Iloilo, tatlo sa Antique, kag duha sa Guimaras. So 16 Amia villages tanan ang aton diri. So mahambal ko nga out of 16 tatlo duha ka aton Amia village. Ang nagpa sa Numancia Aklan kag ang binuhusan ang may ara nga almost the same footage in terms of Amia pathway nga pacing. So what I mean is kung arabi ikaw sa sa phase 3 na sa Amia pathway, almost ara ka na may enterprise na gid ang isa ka Amia village kag once nga mag-elevate na sila sa phase 2, bot silingon kapable na gid sila mag-manage sang ilang nga enterprise kag ready for transforming into cooperative na sila. Oh, I see. So may this lead to more opportunity pagid sa aton sini nga mga Amia organizations or Amia villages diri sa Western Visayas. Ma'am Carms, ang ining 16 ka mga Amia villages, posible pa bala ini nga madugangan subong iya nga tuig o kung sa masunod nga tuig 2027? In madugangan in terms of mainstreaming na sir. So ang focus na subong sa program is i-mainstream naton sa aton nga mga banner programs, no? Kay ang Amia pathway is a strategy, no? Kung paano naton ihubog or i-mold, no? Ang isa ka komunidad nga makabato sa sining pagbago-bago sang panahon. So kaya always ang risk ara gid dara sa nga dala sining aton nga climate change. Is my understanding correct, ma'am? Ang 16 nga ini will be the focus na sang programa kag i-power na lang ini siya in the next few years ay dalong sang programa. Yes, sir. So magiging modelo na ini sila kung paano i-mainstream na siya sa mga banner programs para ang tanan nga komunidad within sa Western Visayas maga-practice sini nga strategy. Ayun. Ma'am Carm, sa mga curious, no, how did we end up with a 16 Amaya villages? Ano ba ang talaksan sa pagpili sa ila nga, this is the organization o kung amuning nga komunidad ang maging beneficiaryo sa Amia program? Okay, so sang nag-umpisa kami, ang criteria nga ginasunod namon. Una, ginalantaw gid ang vulnerability sang isa ka area. Paagi sa paggamit sang Climate Risk Vulnerability Assessment or CRVA nga tools, decision support tools nga ginbihon manina sang Amia program. Then ginalantaw man pagid gina-double check dira sa National Color Coded Map, no, kung ang vulnerability pagit ang suitability sa mga crops within sa identified nga area. So after sina nakikipag-collaborate, nakikipag-meeting kami sa LGU, and then ginalantaw ang supportive nga LGU kag gina-identify dayon ang 100 hectares contiguous nga areas. So amo lang na ang criteria nga ginasundan sang Amia program kung paano mag-identify sang Amia village. So una gid ang vulnerability sang isa ka area. Kag kalapad gali ma'am, no, 100 hectares nga contiguous nga area o kun iringuday ini ma'am nga mga kadutaan nga gina-develop sa nga aton sini nga mga Amia beneficiaries. Yes sir, pero ang pag-develop sina
nagaamot ina, no? Kay within sa Mia Village, magapurma sang isa ka komunal nga area nga kung diin ang tanan nga farmer members sang AMIA association dira nagatuon sa mga CRA technologies. So dira nila hands-on practice, then pagbalik sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay, i-replicate nila ang whatever CRA technology nga natun-an nila sa communal area. Amo na kung ngaman nakita nyo dito sa Binuhusan, ang gin-feature during sa benchmarking is ang communal area nila. Kaya dito sila tanan nagatuon kag sila na ya ang mag-replicate sa ila tagsa-tagsa ka mga talamnan. Ma'am, if my information is correct, 2013 sa ginsuguran ang AMIA program. Is this the same year, ma'am, nga ginpakilala ini diri sa Western Visayas? 2013, just after sang Yolanda. So, ang naglibot ang mga konsultant, no, ang mga gintat nga consultant sang Department of Agriculture sa bilog nga Pilipinas. Kag dira gid nagumpisa ang idea sa kung paano nadihon kag na-create ining AMIA program. So after that, ginlantaw nila ang mga damages nga na resulta, no, sang Yolanda. Then nagtipon sila dito sa Manila kag amo na dira na nagumpisa. So ang ginumpisahan gid yan sang AMIA program is ulo lang gid anay karehiyon ang gin-identify as pilot, as a lighthouse. Ang term nila is lighthouse. Kag isa ang Iloilo sa na-identify nga pilot region. So amo ina ang Sabanati. So once upon a time, ang Region 6 wala nagapaudihi sa halin sa pag-umpisaya sa ining AMIA program. Ayun, kag padayon nga nagapangibabaw gid ang rehiyon, considering nga ti ang inyo sudi nga rehiyon subong, ang inyo sining opisina, ma'am, nagapanguna when it comes to accomplishment. Ma'am Carms, so far, no, sa masobra isa ka dekada nga pagpangalagad sa nga AMIA program, ano nga mga impact ang nakita ninyo sa komunidad, particularly sa aton sining nga mga mangunguma? Of course, ang imo nga permi mabatian nga nakabuligid ang programa paagi sa pagtaas ang ila nga income. Kay kung sang una, ang ila ginasandigan sang ila pangabuhian is isa lamang ka crop, kung palay lang gid. Subong may mga other na sila nga sources. Kay naga-practice na sila ya sang diversified farming system. Hindi lang gid monocropping. Kay ang true nga maka-survive sila sa mga risk nga dulot sang climate change is dapat diversified ang ilang cropping system. So kung madamage man ang ilang humay, mayara sila nga livestock or other pang crops nga pagkakuhaan sang ilang source of income. So amo gina ang pinaka impact, no, sang programa nga wala sila ginakawad-an sang ila nga pagkaon kag income. No, so kung sang una sang pag-umpisa ka AMIA, may isa gid ako ka farmers nga na istorya gid ha, kag nakita ko gid ang sitwasyon sang iya panimalay sa dira sa Banati, specifically sa Banati, hindi gani makasuksok sang tsinelas, pero subong may motor na, may nakasapatos na, kag bag-o ng t-shirt nga ginano, kag nakapa-eskwela na sang ila kabataan. So amo na ang pinaka dako gid nga mambal naton ni impact sang programa, kay ginapaliwat-liwat gid sa ila siling ko ang real impact sang programa hindi sa imo pagbaton lang sa isa ka baboy o kung manok tapos ihawon mo na tayo na kasudan ka, kundi ang real impact sang programa is mabatyagan mo kung ang imo na baton nga interventions mabenepisyuhan sang imo kaapu-apuhan kag makita mo sila nga nakagraduar sa ilang pagtuon paagi sa sina nga gamay nga interventions nga ino mo na baton. So amo na ang manami iya nga
mabatian mo sa aton mga farmers. So sa hambal ko gani, yuhong pa lang sang farmer sulit na ako. Wala ako yan nagalantaw sang sweldo o kon akon ano-ano pa nga mga recognition, kundi ang yuhong lang gid sang farmers sapat na ya sa akon nga malipay na ako nga nakahatag gid ya kami sang maayo nga serbisyo sa ila. Sa kanami matian ma'am nga sa simple nga programa sang Department of Agriculture tigayon nga naliso 360 ang kabuhi sang isa ka pamilya nga inyo nga ginabuligan kag isa lang ini sa madamo pa nga mga mangunguma nga ginbag-o ang kumbaga dalagan sang kapalaran bangod sang AMIA program. Ma'am, you mentioned earlier no, you are leading towards mainstreaming. Sa oras nga masugura naton or mag-mainstream na tanan nga mga AMIA villages, ano ang gina-look forward sang AMIA program sa aton komunidad? We look forward namon nga ang tanan-tanan naton nga mga farmers, partners, no, wala ka na sang mabatian nga ginakulang sila sa pagkaon, kag ginakulang ang bulsa nila. So hopefully hindi ako ipokrita nga mahambal ko nga madali nato na ma-achieve. But then, of course, sa hinay-hinay, pero still, tayo yun nga pag-mainstream sina nga strategy, maabot gid na naton ang tiyempo nga ang tagsa-tagsa naton ka mga farmer partners makahambal nga wala na sila ginakawad-an sang pagkaon sa ila lamisa kag even ang ila bulsa wala na ginakawad-an sang sulod nga sentimo o kon papilon na. So, lang na ang mahambal ko, Sir JP. Ma'am Carm, sa last two questions, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga opisina ang nagbulig sa inyo. Na-mention mo na kaina ang mga partners ninyo sa pagpatuman sa sininga programa. Before I throw the last question, may mga luyag ka bala pasalamatan? Of course, una sa tanan, no? Without his support, no? Hindi gid man ini mapatigayon. Of course, number one gid ang amon Regional Executive Director, Sir Tines Arpia. Kay kun wala permaya ni Rad, hindi gid matigayon ang tanan. Kag of course ang amon nga duha ka Regional Executive Director sa operations si Ma'am Tess Soles, kag sa Research and Regulation si Ma'am Zar nga pareho gina sila ang ila maupod nga pagsuporta no sa AMIA program, wala gid sang kupas kag wala galubat. Of course, ang amon nga division chief sa field operation si Sir Ryan, kay siya ang amon amay, siya man ang nagahatag sa amon sang gabay no para mapatigayon namon ang programa. Kag ang mga nasari-sari nga nga mga division within sa amon nga Department of Agriculture no. Una ang admin and finance, ang amon nga sa BAC, kay kung wala man nagaugyon ang BAC ay mabudlayan gid kami sa pagpatigayon sa amon mga procurement. Ang amon nga General Services of section, ang amon nga of course ang RAFIS, si Sir James no, kay si Sir James Ogatis ang amon katuwang no sa pag-document sa mga success stories sang amon nga AMIA villages. So may ara na kami nga napagwa na nga 2 volumes ang coffee table book nga ginatawag namon nga hinunulan nga naka-garnered man sang duha ka recognition, 2 consecutive years nga recognition halin sa PIA no. So kung hindi man kami suportahan ni Sir James, hindi man namon mapaabot no ang mga nahimuan namon sa iban pagid nga mga tawo nga wala nakabalo no. Even ang benchmarking siling ko gani sa iya kagabi, sir, siling ko PIA lang ang request ko sa imo, pero na-surprise ako kadamo ka media nga nag-attend during sa benchmarking. Salamat, madamo gid salamat. Kay wala gid mahibuluan sang mga katawhan no even sa malayo nga lugar nga amo ni gali ang nagakatabo sa AMIA village namon diri sa Pontevedra Capiz kun wala ang mga media. So of course pasalamatan ko man ang mga partners, ang LGUs nga wala man nagakataka sa pagbulig. Kay sa programa sang AMIA,
counterparting ginaya Sir JP. So isa ka building nga gin turnover dito sa Binuhusan is ang AMIA Training Center and Knowledge Hub nga ang first floor funded sang AMIA program, ang second floor funded inaya sang local government units sang Pontevedra. So dako man ni nga mga nga source of income sang aton nga farmers. Kay sa subong pa lang hindi pa tapos ang second floor, may mga naga-rent, may mga naga-conduct na meeting nga lokal dito. So may income na ang farmers, sila na ang cater, kag may rent pa ang ilang building. So kung naman gitawag namon siya nga knowledge hub, kay dira tanan nila matun-an, makuha ang mga knowledge nga dapat nila matun-an, no? Even nga sila mismo ang tukib sina nga mananga knowledge, pero dira sa sina nga facility dira nila gina-share ina nga knowledge. So nakadamo gid nga mga gusto ko pasalamatan ng inay mga partners kay ang AMIA program hindi gid mag-success kung hindi man maayo ang relasyon namon sa mga partners nga nagabudig sa amon. Ayun. And lastly, Ma'am Carms, ang imo sining nga mensahe sa tanan nga mga mangungumay, especially nga sa subong, ara sa gihapon ang mga pressing issues kag mga panghangkat nga dala sang climate change. Okay, sa aton nga mga farmers, no, aton lang gid no nga tun-an kung paano naton sundon ang mga technology, mga climate resilient technology nga ginatudlo sa aton sang aton nga mga local technicians kag sang Department of Agriculture nga mga technical people. Balantaman nga kadamo na ang aton nga mga trainings nga ginkandak. Pero still, kung magkadto ka sa komunidad, nalipat naman ang mga farmers. So always ko ginahambal sa ila, itry niyo hakson ang mga technology nga ini kag i-aplikar. Tun-an kag mag-research further, inject sa mga initiative, agod makita niyo pagid ang maayo nga resulta sa mga teknolohiya nga inyo nga matun-an sa mga technical people. So wala nagakatulog ang mga tao sa Department of Agriculture, even ang sa local government unit sa pagtudlo sa sina. Only that, kinahanglan lang gid ang real acceptance kag pag-embrace ang aton farmers agod maging successful ang tanan-tanan. So feeling nila wala kwarta sa agrikultura, pero ang matuod-tuod may kwarta sa agrikultura. Kung ang mindset lang sang aton tagsa ka farmers, in every crops or livestock, no, value adding ang aton nga i-inject dira makakita kita sang kinahanglan naton may kwarta sa agrikultura. Kay sa tagsa kasimple nga commodity, pag butangan mo sang value adding, mag-double ang iya nga kita. So Ayun, kag sa tanan nga mga nagaduda, nagakalipat sa mga ginpakilala nga teknolohiya, may this be a sign, no? Para nga magbisita sa mga komunidad nga nabuligan sang AMIA para makita personal kag maapresyar, no? Kung ano gid man ang dulot nga dala sang sining mga intervention, teknolohiya nga ginapatuman na sa mga AMIA village. Ma'am Carms, madamo gid nga salamat sa imo sining nga oras kag impormasyon nga ginhatag sa Radyo Pilipinas Iloilo for your works and words para sa bayan. Madamo nga salamat kag padayon. thank you man Sir JP kag kabay nga ang aton mga farmers magpadayon nga magtuon kay paagot mag-asenso ang aton nga pangabuhian. So good morning and God bless us all. Thank you so much, Ma'am Carms. Ang aton sining nga bisita of the day, si Ma'am Carmelita Fantilana, ng focal person sang DAWV AMIA program. So congratulations kita sa aton nga DA Western Visayas for being the top one sa pagpatuman sang AMIA program sa bugos nga Pilipinas.
Kaya na mention ni Ma'am, this is a product of combined efforts. Naging posible ang ini nga kadalagaan bangod sa pagbinudigay sa nanaytuhay nga mga ahensya o kung mga nanaytuhay nga opisina sa Department of Agriculture kag sang ila sini nga mga partner, ang mga local government unit kag syempre nga aton sini nga mga farmers halin sa nanaytuhay nga komunidad. 16 ka mga villages, mga biyan ang ginabuligan sa DA Western Visayas sa ilalom sang sining AMIA program. Nagkanami kagin share kay ina ni Mama Carms. No, nga pinaagi sa sining programa ang santuan ay isa ka tatay na bisan na tsinelas wala sang ginasuksok tungod sang kakulang sang kwarta, subong nakasapatos na, bago ang t-shirt, may motor ang nakapaeskwela na sang iyang nga kabataan bangod man sa bulig sang mga impormasyon, teknolohiya kag dugang nga mga ihibalo nga gintudlo sa idalom sang AMIA program. And we pray mga abyan nga ang ini nga programa padayon nga magserbeng nga lighthouse o kon inspirasyon sa iban para nga mangin madinalag-un man sa ila sining pagpanguma despite sa sining mga pagtilaw, mga panghangkat nga dala sang pabag-ubag-o nga klema. Alas 9:50 sa aga. Sa iba naton nga balita mga abyan, gina-congratulate naton ang aton nga Pinay tennis star nga si Alex Iyala nga madinalag-on mga abyan sa iya sining away para makuha ang kadalagan sa WTA 500 sa Washington DC. Nakuha ni Alex Iyala mga abyan ang kampyonato matapos nga ginperde ang world number 3 kag top 3 seed nga kung top seed nga si Jessica Pegula sang Estados Unidos. Daog si Iyala mga abyan pinagi sa comeback victory nga 4-6 nga score kahapon. At kaina sang kaagahon, nakuha niya ang kadalagan sa last 2 sets, 6-4, 6-0. Samtang sa ibang panaton nga balita, palawig pa sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung DAB56 ang application period para sa mga luyag mag-apply sa Fisheries Scholarship Program. Sunod sa ahensya, mahimo pa magsumite ang isa ka aplikante tubtob Agosto 21. Ang kwalipikado nga scholar magabaton sang financial assistance para sa banpang nga kinahanglanon sa pagtuon agud tigayon nga makumpleto ang ila pag-eskwela sa mga state universities and colleges sa pungsod. Sakip sa mga benepisyo nga nagahulat ang 5,000 pesos nga bulanan nga stipend, 2,000 pesos nga semestral book allowance, 1,500 pesos nga one-time uniform allowance, 3,000 pesos nga one-time relocation allowance, 1,500 pesos nga graduation support, 3,000 pesos nga on-the-job training support, kag 7,000 pesos nga thesis support. So again mga biyan ha, sa mga interesadong mag-apply bilang scholars ng BFAR, you still have until August 21 para nga mag-sumite sa mga kinahanglanon ng mga dokumento agud nga matigayon nga mangin kwalipikado nga maka-enjoy sa mga nasambit nga benepisyo. 9:53 in the morning, wala na kita ang oras nga nabilin sa aton sini nga pagpangalagad. Diri na gilamang kutob ang atong edisyon sa mga daw sang Martes, Agosto 4, 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang technical Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio. Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo naging alagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang
inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulad